The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ngayon tayong kasalukuyan sa mainom sa pinaraman ang tungkol sa martial law. Ditong December 3, 2024 lamang diniklara ng Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol ang martial law. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi rin malabo na maibalik ito dahil isang Marcos na naman ang nakaupo. Bago natin simulan ng lahat, atin munang alamin ang say ng kabataang Pilipino patungkol sa issue nito. Yes po, para sa akin, yung martial law, isa siyang batas para maprotektahan or yung seguridad ng mamamayan. Meron akong kaalaman pero hindi ganun ka kumpara further sa nalalaman namin. Sa tingin ko yung martial law, lang siya, isa siyang uri ng batas na sinasagawa if nagkaroon man ng issues or conflict yung bansa, such as yung kunyari pandemics or civil wars. Yeah. Ang sa pagkakaalam ko tungkol sa martial law, ito yung batas na kung saan yung mga militaryang siyang namamahala sa pamahalaan. Tapos meron itong kagandahan at hindi kagandahan na resulta sa ating bansa noon. Una, yung kagandahan nito ay maprotektahan yung mga mamayan ng mga Pilipino. Yung kabaliktaran nun ay yung mga pagrebelde ng mga mamamayan na kung saan ayaw kasi nila ng makontrol sila. Sang-ayon ako sa pagpapatupad ng martial law sa bansa natin. Kung ipagpapalagay natin yung kung bilang pagdepensa naman sa soberanya ng bansa natin, yung pagpapatupad ng martial law, bakit hindi natin pwedeng pwede naman natin siya ipatupad kung diktador naman tayo, kung magiging diktador naman yung nagpapatupad nito, doon lang pumapangit yung martial law. Sa ngayon po kasi yung martial law, di ba yan, isang batas para maprotektahan nga. Pero malilimitahan din yung kapangyarihan ng mamamayan or ng mga kabataan or ng Pilipino. Mangyayari doon, parang lahat ng opinion or pangangailangan natin pwedeng malimitahan. Ay, para sa akin hindi po ako pumapayag. Yes, sumasang-ayon ako sa pagpatupad ng martial law kasi naman talaga siya, yun yung binibigay sa sa presidente. Kumbaga bistaw na sa kanila yun na meron silang kakayahan na magpatupad nun if meron mang conflict yung bansa or something na tragic na nangyayari. Tapos kumbaga kung walang martial law, paano natin makokontrol yung safety ng mga mamamayang Pilipino? Kung magiging against man ako, siguro yung sa Congress ngayon kasi bicameral, hindi sa martial. Sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, hindi ako sangayon sa pagpatupad ng martial law. Bakit po? Masyado nang magulo yung Pilipinas. Saka mas madami pang dapat pagtuunan ng pansin kaysa martial law. Ano nga ba ang martial law? Ang martial law o batas militar ay ang pansamantalang pamamahala ng militar sa lahat ng gawain o aktibidad ng bansa. Sa atin sa Pilipinas, noong September 21 taong 1972, sa pamamagitan ng Proclamation 1081, idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar sa kadailan ng mga banta sa seguridad ng ating bansa. Gayon din, ang sinasabing pag-ambush sa dating Depensa Secretary Juan Ponce Enrile noong September 22, 1972. Pero noong taong 1986, sinabi ni Enrile na pineke lang daw nila ang nasabing kaganapan. Sa pamamahala ni Marcos, maraming mga establishment ang kanyang nakatayo.
ang mga magagandang gusali, kalsada at nuclear power plant at iba pa. Dahil sa mga ito na nga ba ang sinasabi nilang golden age ng Pilipinas? Dahil sa build ni Marcos ay siya ring pagtaas ng utang ng ating bansa. Mula sa $600 million noong 1965, lumobo ito ng $26 billion noong 1986 na ating babayaran hanggang taong 2025. Sa pagtaas ng utang ng ating bansa ay siya ring pagtaas ng ating inflation rate na pumalo ng 50% at pagtaas ng unemployment rate na nagresulta sa pagtaas ng bilang ng mga OFWs. Nagpapakita lamang ito ng hindi magandang economic management ng Marcos administration. Walang freedom of speech ng martial law. Hindi ka makapagsasalita ng laban sa ginagawa nila kasi once nagsalita ka ng laban sa kanila, hulihin ka. May possibility A, ikukulong ka. Pangalawa, papatayin ka. Dalawa lang naman magiging ano mo dun pagpipilian. Maraming bawal. Ano, unang-una, bawal mga bago. Tapos bawal yun, yung inaabot ng 10 oras ng gabi. Mga lalaki, parang sinusona, inuhuli, tapos ganito, tapos may marinig lang sila sa isang salita, tinuro, ayan, laban sa yan, huhuli na yun. Tapos meron silang pattern of bawal mababo. Pag mababo, laban ka na sa gabi. Pero sa doon silang nagkakagulo sa labas, kasi yung kapatid ko doon sila sa Barreto mas looban sila Kami talagang mainan kami. Maraming sundalong dumating sa amin. Lorenzo de la Paz kami, sa Pandaka kami. Ayan lang Malacanang. Dami talaga, dami sundalo. Binalabas lahat. Kasi ginagalugod ang bahay-bahay maraming ang pinsan na lalaki. Binalabas yun. Dinala sa... Kasi ito yung Lorenzo, ito kanya, no? Ito lang bahay namin, tapos may dyan, doon dinadala lahat, pinadapa sila roon. Hinahanapan talaga. Kasi lalo-lalo na yung may tapon. Ito na ng hapon, kasi may bayaw kami na sa Jago Division, sa Krame. Ano siya Attorney Adler siya doon. Pag dumating na yan ng hapon, kanya magsipasok na kayo. Huwag kayo mag-usap yan, huhulihin kayo. Bawal na bawal kayo mag-usap. Kahit magkwentuhan na kayo, bawal yan. Bawal magsalita against the government, lalo na sa mga lalaki. Maraming nawawala. Nawawala yan. Kinukuha yan. Ngayon ang araw ng martial law na napakahigpit. Huwag ka magsasalita ng against the government. Talagang ayaw nila yun. Na laging may rally ang mga estudyante. Kagaya nyo yan sila Portia Lagan. Maraming nakulong yan. Mga nakulong yan. Kasi ako rin mahirap din ako magpasa ng liwayway ng araw sa mga dyaryo. Sa tagal kong nawala rin dito, nakita ko ngayon ang buhay din, parang martial law ng buhay. Sa hirap ang bilihin, papa-hospital, ang gamot, lahat hihingin pa sa mga congressman. Sa ibang bansa, hindi ka pupunta sa mga congressman ngayon. Dito hinihingin mo lahat, mamamalimos ka sa kanila. Sa ibang bansa, hindi. Gobyerno yan. May ID ka lang. Libre ka lahat. Operasyon, lahat. Gamot. Pumunta ka sa parmasya. Ibibigay siya libre. Yung mga panggabi, hindi na uuwi. Ang tatay ko, hindi na uuwi talaga pag martial law. Kasi sa San Miguel siya. Hindi na wala na sa sakyan. Kaya mahirap. Kasi gano'n gagano ka rin talaga ng mga sundalo na ang bahay na talagang anaan yan. Lahat kaloob-looban kung tinatago nyo sila o ano, may tinatago kayo mga tao. Ano, mahirap ang martial law na nasa yan. Base sa kanilang karanasan, isang bangungot ang martial law. Wala ng kalayaang makapagsalita at extrajudicial
nakaraang nabalot sa tao.